must be a trial talaga. Hindi, walang puwang SP yung possible ulit na pagtayo ng senador para ipa-dismiss, kagaya nung ginawa nung mag-convene kayo. Yung answer with motion ni Vice President, baka pag-usapan yun. I mean, sir, kung sa senador ulit manggaling yung motion to dismiss. Bahagi na ng trial din yun. Kasi may pending motion, kumbaga may pending motion base sa answer, ha? May pending motion si VP Sara. Pwedeng ipagpaliban ng impeachment court yung pagpasa doon, pwedeng pagpasahan din. Trial na nga yan eh. Trial na lahat. Ano bang definition mo ng trial? I mean, sir, Ang trial ay hindi lamang naman presentasyon ng mga testigo. Ang trial kabilang yung mga pagdebate ng mga motion na gagawin ng magkabilang panig. sorry, reform ko, SP. So, ibig sabihin, pwedeng pagkukonvene ninyo, pwede pa rin may tumayon para may motion to dismiss na senador, and then didesisyonan ninyo. Wala namang bawal ng motion eh. Yun ang problema ko sa maraming nagsasabi ng kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Hindi mo naman pwedeng pigilan eh. Dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court, kapag may nag-motion at may nag-object, hindi ba? Sa tagal nyo sa Senado, ano bang gagawin? Hindi, pagbobotohan. Sir, I'm sorry? Yes, always by simple majority. Ang hindi lamang required ng simple majority, 2/3 ang kailangan kapag magbobotohan na to acquit or convict. but SP, yun pong answer po ni VP, pati po yung magiging answer ng PROSEC. Reply ng PROSEC. Yung reply ng PROSEC, mare-resolve or matatakel po ba siya ng impeachment court kapag ka-trial lang? Or paano po ba yung proseso? Hindi ko maintindihan yung tanong. Matatakel po yun during trial only. Pag nag-resume na yung court, that will not be tackled by the Senate sitting as a Senate. It can only be tackled by the impeachment court. Ibig pong sabihin, kailangan ma-open po muna yung trial, yung paglilitis mismo, bago po yun. Bukas na siya. Constituted and convened na ang impeachment court. Lahat na magaganap sa impeachment court, bahagi na yun ang tinatawag nating trial kapag nag-appear na yung mga parties. So kung ang pinagdidebatihan man nila ay yung reply, yung answer, o kung ano man, bahagi na ng paglilitis yun. Nandun pa, SP isa lang. Nandun pa rin kami dun sa pag-convene. Kung wala pang PROSEC sa 29, pero may kailangan kayong pag-usapan, pwede kayo mag-convene. Not no problem. On our own. Yes, ma'am. Walang reply si VP. Answer yung binigay ni VP. Answer ad hoc. Hindi ko pa nababasa actually. Kayo lang yung nagtanong kanina eh. Na, hindi ko pa nababasa yung answer dahil ng isang araw pa lamang yon. Kabibigay lang sa akin kanina. Mahigit 200 pages kasi kasama yung annex eh. Babasahin ko para mamaya. I'm sorry? Kaya hindi ko pa nababasa. Kung meron man, the impeachment court will decide on that when we convene. Again, whether to decide on it or to set it aside for a later date. Someone has to bring it up. Bring up naman na sa answer eh. So I presume her lawyers will do that. Hindi para sa akin, Milo, na pagsabihan yung lawyer ko nung gagawin nila o hindi. O kung kailan nila gagawin. Nasa kanila yun. Now that the parties are there, now that the impeachment court has acquired jurisdiction over the person of the Vice President, the parties are now there to make their corresponding and respective motions based on the interest of their client or position. Yes. Clarification lang po. Yung answer ad cautelam ni VP asserts that the fourth impeachment complaint should be dismissed. Paano ipaprocess po yun ng impeachment court? So pwedeng pagbotohan na kung dapat bang i-dismiss based on the answer ad cautelam? Posible yon, pero ayokong pangunahan ang impeachment court. Iyan din yung parehong ni-raise ng Vice President sa Korte Suprema. Sa pagkakaunawa ko.
base again sa newspaper reports at hindi pa base sa answer mismo. Hindi ko pa kasi nababasa eh. I think it's the same issue raised in the Supreme Court based on the 1-year ban, 1-year bar rule. So posible po, so kung pagbobotohan po, SP, simple majority lang, it can be dismissed by a simple. Ulitin ko, simple majority ang kinakailangan sa lahat ng botohan, 2/3 ang kailangan to convict or acquit. But it begs the question, kung may simple majority ka to dismiss, for example, then imposible ka na maka 2/3. Di ba? Correct. It's simple math. Hindi, kung manalo nga yung anumang motion is by simple majority. Kung pagbobotohan man yon, edi clearly, walang 2/3 if ever. Diba? Math would dictate that outcome. Pinadala na sa kanila electronically kahapon. Nanghingi lang ako ng hard copy dahil hindi ako makabasa ng electronic copy. Sa pagkakaalam ko, wala pa. Yes, ma'am. SP, pero pagka kunwari dumating na po yung reply ng House Prosecutors, nandyan na muna yon. Sa July na natin i-expect yung pagrolyo na nito. Oo, kasi paano kami nga magka-trial nang wala yung kabilang pan? Alangan namang mag-attend lang yung mga abogado ni VP Sara. That would be clearly unfair. And I've been telling you this from day one, dahil nga late final na ng Kamara ito, aabutan at aabutan talaga ang June 30. I would have wanted to conduct pre-trial, but I was informed, as I said, na yung authority ng mga abogado on the prosecution side is only until June 30. We did not foresee that at that time. Wala. Wala. Sa pananaw at palagay ko, dahil nga, kung hindi man tumawid, kailangan mag-convene pa rin yung 20th Congress Impeachment Court para pagpasahan yan. Yung palang tumawid na eh. Hindi, di ba? Lahat naman pwede. Tandaan nyo, pakitaan nyo ako ng batas, ng rule na nagsasabing bawal itong motion na to. Wala namang bawal na motion eh. Wala namang bawal na kahilingan eh. Wala namang bawal pag-usapan eh. Wala pa ako nakitang rule na ganun. Na sa impeachment court bawal pag-usapan to Hindi mo pwedeng sabihin to. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Wala namang ganun eh. Karapatan ni numan na hilingin base sa kanyang paniniwala, anumang nais niyang hilingin. Kapag yan ay gusto niyang pagbotohan dahil may nag-object, edi pagbobotohan. SP, nasa motion to dismiss pa rin ako. Kung may tumayo pong senator judge again, and then mag-motion to dismiss, di ba po kaya nyo pinag-usapan nyo nung last session nyo para sabi nyo, sir, ngayon pa lang maayos nyo na, hindi na tumaulit pagdating ng trial. So kung meron ulit, sir, hindi pwedeng pagbawalan. Parehong ulitin. ground ba o magkaiba? Kung parehas. Hindi, pinasubmit namin ang nandun naman kayo, di ba? Napanood nyo yung pag-develop ng motion. Hindi ba? Nagsimula sa motion to dismiss, napunta sa remand, napunta sa return without dismissing nor terminating. Hindi ba? Tapos sinabi, hiniling na mag-submit ng compliance na hindi sila lumabag dun sa 1-year ban. Dahil sabi, di ba, sa floor, kung naalala ko ni Senator Win, kailangan natin pakinggan yung Kamara dyan, mag-submit sila ng ebidensya na hindi sila lumabag. So, kailangan mapakinggan sila bago pagbotohan to. So, yun yung kinalabasan ng motion, hindi ba? Hiniling ang Kamara na ipaliwanag yun. So, kung ang tanong mo sa akin ay ano mangyayari, hindi ko alam. Depende kung merong kontento at hindi kontento dun sa compliance ng Kamara. Pwede pa rin talagang i-discuss yung motion to dismiss, even if na-discuss nyo na Remand siya. yung pinag-uusapan. Again, remand yung pinag-uusapan, hindi pinag-uusapan yung motion to dismiss. Hindi pinagbotohan yung motion to dismiss. So, yung premise mo,
hindi pangalawang beses pag-uusapan yan kung sakasakali. Dahil pinagbitohan ay yung return or remand. Sure. SP, this early, SP, meron kasing mga, kaya nagkakaroon din kasi, sir, ng mga apprehension or mga agam-agam na hindi yung actual na trial, yung nakikita natin na paglilitis kagaya sa korte. Gigil na is gigilan because- sila. Sorry. Yeah. Hindi ko trabaho pawiin 'yon. Nanggigigilan talaga sila dahil yung proseso, ulitin ko. Gaya ng sinabi ko nung nagsimula tayo kanina, lahat ng sinabi ko naman nung Pebrero pa lang pag-file, nagawa lahat 'yon ng Senado, kaya lang kulang na talaga yung panahon. And then, sabi nagsasabi din kasi like former Justice Carpio, sinasabi na niya na kung hindi magkakaroon ng trial, that would be grave abuse of discretion kung sakaling i-dismiss ng Hindi impeachment court. para sa akin na patulan si Justice Carpio. Hindi ako sangayon sa sinasabi niya. If we're talking President's Act, nasan siya ba't hindi siya nagreklamo nung dinismiss ng Senado yung impeachment complaint laban kay Norcy Gutierrez nang hindi kinoconvene ng impeachment court? There is that precedent done by the Senate. Hindi ko sinasabing tama yun, pero ginawa na yun ng Senado noon. Nasaan siya nung nagreklamo? Ba't hindi siya nagreklamo noon? Tulad ng kasing sigasig ng pagreklamo niya ngayon. Baka sitting justice or judge pa siya at that time. Hindi lang siya, pati yung iba siguro. O bakit tila hindi nila maalala yung papuntong yun? Dinismiss din ng impeachment court yung kaso nung nag-walk out yung prosecutors kay ERAP at ayaw nang bumalik. So, kung No, halimbawa, so nangyari yun noon, pero nagkaroon ng paglilitis, yung isa hindi nagkaroon ng paglilitis, di ba? Nung panahon ni Chief Justice Corona, may motion to dismiss na final. Yung depensa nung panahon yun. So that's part of the process. All of these are part of the process. Yung agam-agam nilang biglang tungkol dyan, sa totoo lang, dapat sining na panood na nila yan eh. Di ba? Nakita na natin yan nangyari sa kasaysayan eh. At walang dahilan, para sa akin na magbigay sila ng duda, maliban na lamang kung init sila, na magkaroon na agad ng trial sa lalong madaling panahon base sa kagustuhan nila. so, SP, ibig sabihin, may power, may poder talagang impeachment court na mag-decide sa dismissal. And kung sakaling ganun, hindi yon maituturing na grave abuse of discretion for having that, dahil meron kayo ng ganung power? Hindi siya bilang retired justice ng Korte Suprema ang pwede magsabi nun. Ulitin ko ulit. Lahat ng ito, ang may kapangyarihan lamang magpasya kung may nilalabag na batas sa wala ay Korte Suprema. Hindi ako, hindi kami, hindi mga dating mahistrado. Kung hindi yung mga kasalukuyang mahistrado ng Korte Suprema. Labas doon ang kapangyarihan to try and decide binigay sa Senado.